Sa Bulacan umano ang may pinakamalalang nakawan kaugnay sa ghost flood control projects. Ayon mismo yan kay Senator Ping Lacson. Sa kanyang privilege speech, may mga tinukoy din siyang contractor at kongresista na dawit umano sa mga maanumalyang proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Hinihingan pa namin siya ng tugon sa talumpati ni Lacson. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Candating, Arayat, Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Pero makalipas ang 1 taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong kontraktor sa Candating, Arayat, Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Giniit ni incumbent Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na wala siyang kinalaman sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro na binanggit ni Senador Panfilo Ping Lacson sa isang privileged speech. Ayon kay Panaligan, hindi siya ang nag-propose ng mga proyekto. Anya, nakita na lang niyang nakalista ito sa National Expenditures Program. Hindi rin umano siya kinonsulta ng DPWH tungkol sa mga proyekto at hindi siya ang nagpondo sa mga ito. Hindi rin umano niya kilala ang mga kontratista ng proyekto. Sumulat din anya siya sa DPWH noong July 2024 para ireklamo mga nasirang proyekto at para masigurong tumutugon ito sa standards.